Hindi nila alam kung sino ang nagsunog, may suspitsya pero hindi nila nakita ng personal. So, sana makonsensya yung nagsunog. No, hindi na yan mabubuhay. Masakay kita? Sakay na. Sakay na ka mo, ako lang malakat. Kay mablog ako. Sa bangga. Ate mo silupin na ah. Hello, good morning. Andito tayo ngayon sa kabukiran, sa bukid ng aking lolo at lola. Ayan, makikita nyo, ayan, sinunog. Hindi ko alam kung sino dito. Ayan, pati yung mga nyog ng tanim ng papa ko ay sinunog, nasunog siya. Dahil sobrang init, mabilis siya oh. Mabot siya sunog oh. Talaga naman, yung mga lubi, ilang piraso yan, ang dami. Yung pinaghirapan ng papa mo, ng pagtanim, tapos sinunog lang. Yan oh. Hindi nila alam kung sino ang nagsunog, may suspitsya, pero hindi nila nakita ng personal. So, sana makonsensya yung nagsunog. No, hindi na yan mabubuhay. Oh. Yan yung mga tanim na nyog. Mga tanim ng nyog ng papa ko na sinunog. Diyos ko, ito. Yung anak ko at yung pamangkin ko ay nauna na sila. Doon sa pansyon kung saan nalibing yung lolo namin. Ayan. Bilis lang namin nakarating kasi nag-ride kami ng motor. Pero kung naglakad kami ay nako, ang daming hinto-hinto dahil sobrang matirik ang daan dito. Ang bilis na lang pala ngayon pumunta dito sa bukid. Pero parang ang hirap ng ano dito, ng tubig. El Niño. El Niño. Ito, sa mga taga-Palawan, ito na yung ano, ito na yung kabukiran ng lolo natin. Ang kabukiran ng ating elders. Ayan. May mga alaga sila dito, mga hayop. Kila uncle ata tong iba dito. Kila papay at kila uncle. Kila auntie Jenny. Diyan kami dati nakatira oh. Yung lolo at punta tayo dito. Pakita ko sa inyo kung saan nakatira dati. Yung bahay dati ng lolo at lola namin. Dito sa bundok. Dito din ako lumaki. At dito ako nakatira sa kanila. Ako yung kasakasama nila dito noon. Ayan. At nag-aalaga din ako ng mga hayop. Tulad ng kalabaw at baka. At doon, isang alaala na lang talaga ang natira. Ayan yung mga bakas ng haligi ng bahay ng lolo at lola namin. Ayan pa yung bayabas, buhay pa. Payak lang talaga ang pamumuhay dito. Maraming mga tanim-tanim ang lolo at lola namin. Tapos itong mga to, dahil siguro ngayon ay El Niño, kaya nangamatay yung mga damo. Pero noon, sobrang ganda talaga dito. Itong lugar na to ay sobrang kapatagan. At tingnan nyo, overlooking, kitang-kita yung karagatan sa baba, 'di ba? Ganda talaga dito at noon masagana, hindi man gaanong kasaganahan pero marami pa kasing nyug. Nyug kasi ang pangunahing hanap buhay dito noon. Kaya ngayon wala na dahil daanan ng bagyo, naubos na at yung mga anak nila may mga edad na din kaya hindi na gaanong nakakapunta ng bukid. So, ayun guys. Makikita nyo yung mga nyug dyan, ang tataas na at ayan nga, nililipad yung sombrero ko kasi medyo mahangin at wala na talagang mga tanim na nyug. Ayan, mga ilang piraso na lang at nagkasakit pa. Diba? Hindi nakakalungkot man pero ayun, wala talagang mga hilig yung mga apo nila sa kabukiran. Kaya ayan, yung papa ko na lang at si uncle yung pumupunta dyan dahil meron silang mga alagang hayop. Yan. O diba?
Sobrang linis niya noon dahil yung lulo namin sobrang sipag. Tapos marami siyang tanim na kawayan dyan. Andun sa baba yung tanim na kawayan. Kasi nga sabi niya noon para daw sa kanyang mga apo. Para pag nawala daw siya, meron daw panghuhugutan yung mga apo niya na kawayan. Diba pwedeng gawing bahay, pwedeng ibinta, at saka yun naman talaga, ibang iba na talaga ngayon ang kabukiran. Noon ang saya dito, maraming hayop, maraming pananim, merong kamaisan, merong munggo, kamuti, yung mga lagot mon ba. Pero ngayon tingnan nyo, wala na gaanong ano, ayan oh, nakakalungkot lang. Pero walang magawa dahil nga yung mga apo-apo nila is walang hilig sa kabukiran. Kaya ayun, pupunta ako niyan doon sa pansyo ng lolo namin dahil nung buhay pa siya, gusto niya talagang magpalibing dyan sa kanyang lupa. Kaya ayun yung sinunod nila. Alam nyo ba, nung buhay pa yan, ay siya mismo ang namili ng mga kahoy na gagamitin sa kanyang pansyon para daw matibay. Sa katagalan, medyo nasira, nawala na yung kubo-kubo. Maganda yan noon yung pansyon niya, meron niyang bahay. Naalagaan pa kasi noon, pero ngayon nawala na. Kasi nga, medyo malayo kasi ito hindi na kaya nung mga anak niya na pumunta dyan sa bukid. Malayo. Pero, ngayon, nakakapunta dahil may daanan na. Nakakaakyat na dyan yung motor. Kami pumunta dyan, nakamotor kami. Kaya, nung buhay pa yung asawa niya, inaalagaan niya yan. Meron diyang kubo-kubo, may mga santos na nakalagay. As in, maganda talaga tingnan. Pero ngayon, dahil nga, pareho na silang nawala at tumanda na rin yung mga anak niya, kaya wala na talagang nag-alaga. Yung lapida na yan, natanggal yan dahil sa kanyang mga apo sa tuhod. Naglaro dyan, hindi sinasadya. Nasipaan man oy. So, hanggang dito na lang ang aking vlog. Please subscribe to my channel dahil gusto ko lang po talagang mag-explore dito sa YT. Kaya maraming salamat. Bye!